biyaya mo. Habang hindi ka dapat-dapat, pagkukulan ng kawan, ang wagas mong pasilahan. Habang walang kakayanan,
kami po ay patuloy na inalawa, kami po ay patuloy na inaabot sa aming mga kawalan ng Diyos. Salamat po, aming Ama, dahil ikaw ang aming nagiging lakas sa iyong mga pangako, aming Diyos. Iyong mga dakilang kaitasan, Panginoon, ang aming presensya, Panginoon, ang aming nagiging lakas sa bawat araw-araw, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong ginagawa, aming Diyos, sa aming buhay, at gagawin pa, Panginoon. Higit sa lahat po ng hindi po namin abot ng aming pangunawa, Panginoon. Ngunit ito po, Panginoon, ay pupurihin mo, aming Diyos. Ito po, Panginoon, ay ikikitan mo pa ang aming maunawaan ng layunin sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong makilang kaatasan, sa kulang biyaya at patuloy mo pinaparanas sa bawat isa. Salamat po sa lahat ng nandito. Aming Diyos, ay lamang po. Puri po papasalamat sa aming pangalan ng Panginoon Jesus. What the fuck is that? Dito sa kapasa. Isa na tayo sa atin. Nasa pagkita sino ka man, conforme mo sa pintas. Magbigay ka ng halimbawa. Halimbawa po, sa mga sabi nila sa mga Kristiyano, tapos kahit na hindi ka pamilala pag Kristiyano ka, maaliwala sa mukha, yung makikita yung dalawa ng Panginoon sa mukha ng sa mukha ng Kristiyano. Kaya yung kung saan mo siya nakakalaw sa sakyan, kita mo, ang gaan ng loob mo sa kanya, parang masasabi na, mabibisay mo siya ay Kristiyano kasi nakita mo yung tatak ng isang Kristiyano. Yung salita ko bulukayin natin paano ba yung dapat na nakuhaan Don't copy my flow.
ng 18.2. Ito, pag-aaral dito. Yung marka na sa mga panahon, ang mga kawan, ang mga hati, maging ang mga alipin, hindi ka, o pinagkakata, upang ipakita kung sino ang nagmamahari sa kanila. Kaya sa Biblia, maraming ganyan. Yung halimbawa, sinabi ng Panginoon, ang bawat sa kung kawan o kuha ay sa akin, Yahweh. So, dahil dito, kaya Itupot, tatatak sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Susunod doon. Ano susunod ng number doon? Tapos, okay na yung metatabulit. Yung 10 na 20, kaya yun. Kaya may mga pakulos doon sa ating yung papuntan na pakamamaya. Ito ang papuntan. Mataba. Yung tao ibig sabihin, mapantamang at yung Diyos nilalaro na niya. So, talakay mo, magkakit din mo, para nakawin ang pinira. Sa ating ang tinig, yung hindi mo siya, tapos nasabi mo siya, wow, sinulat mo, tapos iba, yung pangalan din. Yan, araw doon, pakasuka. Isip. Ang isang larangan, parang na hindi nakawin. Yung habit mo, habit mo, kaya naman sinulat mo. So, naman yung pag-aari ng tao ng pangalan ay nakatatak sa kanila. Ang Biblia ay nakakamit. Kaya mo sa iba't ibang kaparaanan. Ang iyong ginagamit ko kaya mo yung tatak. Kaya sa iyo, sa mga instruction. At kung aking isasaalang lahat ay mga pagulong ng pagbitig na ating mamalawan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Efeso. Kasi sinabi yung pinakakantay ng Diyos. Kaya unawain muna natin yung salitang tara. Paano ginamit ito sa Biblia? Kung mga tayo ay meron lang ang pinalalaman at may pinapractice din natin kahit sa ating panahon. So, balikan natin yung sinulat ni Apostol Pablo muna. Mamaya, itignan naman natin yung mga paggamit ng salitang tara sa iba at sa mga pagsapang iba. Basahin natin ito sa verso 5. Verso pa natin sa ang tubig dahil kay Kristo ay naging kahari ng Diyos na siyang kasawa ng lahat ng bagay ay sa layunin ng kanyang kalooban. Tayo mga unang umasa sa kanya at pinili niya upang pagkakaroon ng kanyang kalooban at iyan. Ito muna, no? Ano daw yung layunin na pinili ng Diyos sa atin? Pagkakira sa dalawa. Ano gusto nyo mangyari kung tayo hindi naman pinili upang? Yan, yung mga bulagin nyo yan, gusto nila, bulagin, hindi naman pinili para sa Panginoon. Ay mo dito, nakit mo ng kapin. Hindi naman kasama po tuloy ko yan. Of course, it's late in the evening. Pinakilala natin yung sa sunod. Para pagkita natin, hindi na tayo magiging abala pa. Dito, lagi naman gano'n. Hindi sa ating pag-aari tayo ng Diyos. Kahit nagdarapin tayo ng Kristiyano, pag-aari ng Diyos. Tandaan nyo dahil mahalaga sa pag-aari natin sa kapatid. 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos. Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan ng magandang balita na nagtutulong ng kaligtasan. Mamaya ay papaliwanag natin, bakit pwede yung sulat ni Apostol Pablo? Parang hindi alam ng mga Kristiyano na sila ay bayan ng Diyos. Ano yung
rasyonal. Bakit niya sinasabi, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Meron kasi nangyayari dito sa iglesia sa Efeso na ganito yung tema o himig o sulat nito si Apostol Pablo. Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya pinagkaloob sa inyo, ang Espiritu Santo ay pinanakon ng Diyos bilang tatak ng pagkahiran sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa mapunta natin ang lubos na kaligtasan. Gawin natin ang kanyang kaluwal at ilan. Tingnan natin na yung mga talatang mahalaga, ang mga kinagigya sa mga talatang pinasa na napakahalaga. Unang pag-aaral tayo. Tapos nilayon siya kung bakit niya tayo hinihira kung ginawang pag-aaral niya. Upang paralalan ang kanya kaluwal at ilan. Sa perspective, parang merong hindi katanggap yun. Parang meron hindi matanggap yung kalagayan ka ng bakit. Kasi sabi niya, bakit naging bayan ng Diyos? Matapos naging marinig ang salita ng katotohanan. Ang nakakita, nagdudulo na kaligtasan. Sabihin sa kanila yun. So may people doon, meron yung sinasabi ng mga people doon na ano sila, yung less privilege ang tingin sa kanila ng mga Hudyo. Kasi dito sa Efeso, mix yung audience niya. May mga Hudyo, may mga Hudyo. At pagkatapos yung kaipin, ang feeling nila, low-class citizen sila. Tapos, yes, hindi. Tapos yung mga Hudyo pa, nalinanap na natin yan eh. Nililabang yung mga Hudyo eh. Kapag mataas sila kami, hindi naman yung Diyos kami, anak ng Diyos kami, bayan ng Diyos. Hindi, pati yung mahigit. Kaya sinasabi sa Mr. King, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Kaya wala kayong magtagbo, wala kayong mag-selfie. Bayan din kayo ng Diyos. Bakit? Kasi hindi kayo ng Diyos. Tapos, ano kayo patuloy hihirap sila ng Diyos? Tinatakan sila. Sabi nila ganyan, sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakiran sa inyo. Para maalis yung kanila mga sensitive, may pagkaawa sa sarili na nararamdaman. Hindi yung mga mundo. Kasi sila lang yung mga hidera, oriental sila kami. Kasi mga hidera. Eh kaso hindi naman usapan dyan yung grace na eh. It's not about grace that God made us special. It is because of Jesus Christ. And wala na yung pagmamalaki dapat ng mga Hudyo. Kaya kami niya kami ni David. Hihipin mo kami sa Ilipa kasi kasama kami doon sa naging dalawang tribes. O yun yung mga ninuno natin. Yun yung pinagpamalaki nila. Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi yun. Kaya kayong mga nasasaktan dahil sa sinasabi ng mga Hudyo sa iglesia nito, ito po yung meron. Tinatawag na pag-aaring ng tayo. Hindi lang yung mga Hudyo, pati yung mga Hindu. Right, mga kapatid, naintindihan natin yan, pinamagatan natin yung pag-aaralan natin yung English. Ganito po yung pagkakong pagkalipan. Gagawin natin yung mga talatang sa mga sa loob, iba, nagulad na natin ito, unawain po muna natin yung pagkakadami sa mga tatak para maintindihan natin kung sinasabi dito sa mga taga-Efeso mga Kristiyano. Sa loob, iba, yung Diyos ay naglagay ng palatandaan sa kanyang mahiniran upang ihilwalay sila sa pagkaraniwan at karamihan at maging kanya at kanya hinahal. Hindi na para maging kanya, hindi kanya maging makalat, siya yung maging Diyos, yung pagkaling niya, pag-iingat, pagliligtas, pamagkakubay, yung pagkakandun niya, yung kanyang bayan. Kasi pinilang niya, pinili niya, pinataan niya. Kung isa ng palatandaan, kaya nga mga patakit, natakot pagkalura. Sa Ezekiel, halimbawa, panalo siya, talatang 4, 6, kaya ko yung sinasabi ng Panginoon sa propeta Ezekiel. Sabi niya, sinabi na rito, limutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa loob ang lahat ng nagdalamaki dahil sa mga suklam-suklam na ginawa roon. O dito pa lamang, meron kang makikita na pinapakawapin niya
Jerusalem, ang mga mamamayan. Hindi mo lugar yung nagpapasama sa lugar. Kundi yung mga mamamayan ang nagpapasama doon sa lugar. Ang ginagawa niya sa kanila. Pero, ganun pa man, kasama yung mga mamamayan Israel, meron daw yung mga hindi masasama. Sino sila? Yung lalagyan ng tatas sa mo. Tama? Lalagyan ng tatas sa mo. Sa iba naman, ay narinig po sinabi niya, sumunod kayo sa kanya, patayin ninyo ang mga taga-roon. Huwag kayong magtitira, maliban sa mga may kandaksan ko. Grabe, parang privilege. Ang privilege at ganyan eh. Yung Panginoon, very consistent siya. Pagka hindi ka tinatakat, hindi ka hinihira, hindi ka pinili, dahil ayaw mo sumampalataya sa Kanya, ayaw mo sumunod sa Kanya, hahapunan ka ng Diyos. At ililigtas na yung mas sumampalataya sa Kanya, na tinatakan sa loob ng palatandaan. Ito, aking ko, iingatan ko sila. Dahil hindi sila naging masama, sumunod sila sa Panginoon. Huwag kayong magtitira, sabi gano'n, kapatid, ano? Maliban sa mga may kandasan mo, patayin mo lahat ng mga taga-roon, matanda, binata, dalaga, babae, bata. Isahin nyo sa sanktuaryo. Sanktuaryo, sa bahay na. Ibig sabihin, kahit may mga religious leaders nila, nagkakasala. At pagka binasa natin yung Ezekiel, kabanatang 8, nandoon yung kasalanan nila. Hindi ko na po sinama ito, makapakaraka yung pag-aaral. To make it short and brief, pero kung sa isa, nandun yun naman, nagkasala magmula doon sa kanilang leaders. Sa sanktuaryo. Ano yung meron sa sanktuaryo? Naglagay sila ng mga Diyos-Diyosan. Pinakong ba? Kasi doon sa sanktuaryo nila, may ibang silid. Ito para kay Yahweh. Alam naman natin na doon sa sanktuaryo nila, merong outer court, inner court, place, secret place. Tapos doon sa ibang lugar, naglagay sila ng mga Diyos-Diyosan. Sinasama nila kaya sanktuaryo. Yung mga tao na doon sa sanktuaryo na yan, mga religious leaders, patayin din ninyo. Grabe, no? Sabihin nila, yung Diyos ng lumang iba, hindi kami bakong Diyos ng bagong iba. Ito tayo po yun. Tama? Masyado na romantic yung paliwanag sa Diyos sa bagong iba. Romanticize yung teaching. Samantalang yung Diyos sa lumang iba, siyempre yung isang Diyos na Diyos ng lahat ng sangkatauhan. Diyos ng bagong iba. Lumang iba, Diyos ng bagong iba. Question? Ang mamaya, meron akong nasabi na hindi ninyo makanggap. Hindi natin maunawaan. Sige po, okay lang. Kasi sa tulong iba, kung pinapapatay yung Diyos, tapos sa bagong iba, sasabihin, nag-uranium. Papatay yung consistent na aming paniniwala. Iisip Diyos sa tulong iba at sa bagong iba, sa mga talagang yung sinasabi. Dapat hindi natin ubig ang Diyos o tawag natin siya ayon doon sa mga Diyos ng pagkakagamit niya para ma-reconsensya. Isang Diyos sa lupang ipan at isang Diyos sa bagong ipan. Sige, tutuloy kayo. Pahay mo ka. Umpisahan niyo sa sanktuaryo. Iunan namin ang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa bahay. Ang pinuno ng bayan, sila yung spiritual leader. Matatandang pinuno ng bayan, sila yung makakataw sa mga kaso. Sa mga hindi magkakasunuan, sila yung nagpika. Ito, kung anak ko, pasaway ito. Sige, kung anak ko, lagay ko dyan. Papatuloy namin sa bato. Papatuloy namin sa bato. Papatuloy namin yan. Hindi sa mamatay. Ganun ang mga kapatid. Tama, mas mahalaga ng Panginoon yung Diyos ngayon po, hindi yung mga nagsasabing Krisyano, tapos ang mas mahalaga sa kanila yung Pila. Kasi nga, nag-boyfriend, nag-girlfriend pa yung Krisyano. Wala yung sa matotohanan, yung pag-ibig Krisyano. Tapos at may mga kamiran pa yun. Sabihin, kung mabubulig din yung mga buhay, basta yun. Kapag pinitulutan kami, kami ng Jobe, gusto din namin ito, kapag din namin ito mamatay, hindi po ito yun. Of course, papaliwanag natin. Papaliwanag natin. Pero worst comes to
bastos, ganun yung sinabi ng Panginoon dapat gagawin. Alright, mga kapatid, question? Wala, walang question. Isa pa lang po yan, no? So, basahin po din yung Kabanatang 8, yung natin makikita, yung kasuklang-suklang nagawali ng Israel. Nakatago siya. Pero alam ng Diyos yun. Kaya inutusan siya, pakainin mo yung lahat. Pero, kung nyo kami yan, patakan nyo muna sa loob yung mga sumusunod kay Yahweh. Gets? Kaya, sigurtuhin natin, sumusunod tayo ha. Kakaisinutunan tayo. Isa yung pinupuntahan natin. Jehekno pa. Ano mo ka mamaya, iba yung ginagawa mo. Alam mo tayo doon. Hindi tama yun. Ano mga sa kapatid mo kung may ako sa Kristiyan mo? Alright. Sige po, tuloy na po natin. Ang pagkatatak sa mga lingkod ng Diyos na pagbuhos ng kanyang tuon upang sila lingatan at hindi makigsala. Ayun, yung sa lumang tipan, mga kapatid, natubo yung sentence doon sa pagtipan. Kaya, pero gano'n, di ba? Yan, Kabanatang 7, talatang 3. Yung ano, huwag mo nalilitin sa lain ng lupa. Ang dagat o ang mga lupa o yung hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa loob, ang mga lingkod ng ating Diyos. Kailan mo kaya ito? Ayan dito ha, yung nangyari dito kay Ezekiel sa lumang tipan nyo. Pareho-pareho. Ibig sabihin, consistent yung natin. Pinatatataka, ito po yung between 6 trumpet to 7 trumpet. Ito po yung pag-ihig ng mga trupeta dahil naglubos ng Diyos yung kanyang puso sa akin. Bago nyo gawin yun, itatakan muna yung mga sumasabatay. Tatakan muna yung mga hindi dapat na makinsala. Verse 4, sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buwan sa 12 BP ng Israel. 144,000 divided by 12. Ilan siya? 12,000. Napakabalat mo eh. 12,000 is 12,000 minus 144,000. Ang Israel yan, meron po din ang nito, ginamit, kami na lang daw yan eh. Ngayon, napapasulit na sila kasi hindi matamis eh. May babago na ito, pinila nila. Meron pong gano'n, hindi ko nasasabihin, napapasulit kayo. So, 144,000, yan naman po, liwanag, buhat sa 12 baby ng Israel. Para to-justify yung kanilang posisyon, kami yung modern Israel. Kaya lang, yung membro nila, sumobra na sa 144,000. Hindi natin alam kung paano nagpipili dito. Alright, sa talatang 5 ng 8, 12,000. Kaya mo pala sa natin. 2,000 mula sa bawat BP ng Israel. Kay Juda, kay Ruben, kay Gad, Aser, Naphtali, Manasseh, Simon, Galion, Levi, Ismael, Zebulun, Jose, at Jabin. Tatakan muna sa loob. Hindi talagang dalawa. Bakit kasi makatapakan? Hindi talagang dito pinigin ng Diyos. Ano gagawin niya? Yung sa sinasabing na great tribulation niya, sabi na mga nalo ng tribulation. Sabi ko lang niya. Kaya 12,000 sa bawat BP ng Israel. Right? Pabuli po. Ang gamit ng tatak bilang seguridad naman. Kanina yung pag-iingat, no? Pag-aari ng Diyos, pag-iingat niya, para hindi sila magulat, para hindi sila mapinsala. Ang gamit ng tatak bilang seguridad sa Mateo, Kabanatang 27, talatang 66. Kaya pumaroon nga sila pinayong tatak ang matupanakip sa libingan at pinabantayan ko sa mga awat. Ganun yung libingan ito. Panginoon Jesus, hindi ka ng tatak. Hindi ka ng tatak human. Sa akin, ano yung equivalent ng tatak na ito sa libingan? In loving memory. Tapos nandun yung pangalan. Tapos nandun yung petsa. Anong birthday mo? Yun, di ba natin yung birthday? From May ganito hanggang sa May 50
50,000. Gusto mo magpunin ng ulam. Sige na ka. Okay, yun yung gamit mo. Bilang seguridad. Ibig sabihin bilang pag-iingat. Sa pahayag, kadalanan sa talata na ba? At pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit ang sasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ibig sabihin ingatan mo, sinakita ang pahayag yan. Siguro lang mo. Pinapulin mo yung mga galing sa tatak, sa Biblia, sa tulong iba, sa bagay iba. Ang gamit ng tatak bilang pagpapatibay ng pangipag-unayan ng Diyos. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis. Sino yung nagsasalita? Panginoon Jesus. Sino yung kinakausap? Yung mga anak niya. Tama? No. Hindi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na wala hanggan. Na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa mga tubig bagay ang Diyos. So, ito kundi kung sa pagkain na hindi napapanis ng pagmarang. Kundi tatak sila. Iba sila, ibig sabihin. Kaya yung tatak, dapat ipinabuko yun eh. Nakikita yun eh. Ibig sabihin, no, kung sasabi na yung Kristiyano, katulad na sinabi ni Ate Kay kanina, yung kanyang pagpapaliwanag ng tatak, maliwalas daw yung lupa. Pero hindi lahat ng maliwalas sa lupa. Kristiyano. Mga kaya, lalo na kapag kayo nililigaw, tapos yung babae naman namin napakahigit, pero pag nakapag-asawa na yun, pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin kaya intindihin kaagad ay hindi tama. Tama yung sinasabi niya. Hindi ko salita ng Diyos. Kahit na yung kakamali, ay nasa hindi pa yung sinasabi niya. Kung ako sa yung buong history ko, makikita natin, sino ba yung tinutukoy niya? Okay, ang gusto lang po natin, makita natin yung tatak bilang tanda ng pagiging makakailan. Yung Diyos, siya po yan, nagtatatak siya. Sa basa kasi, lalo yung tatak doon sa mga ring. Yan, nandiyan. Circumcision. Ano yung sabihin ng circumcision? Kasi yung circumcision. Ha? Bakit yan? Bakit sila circumcision? Tandaan mo na yun. Okay. Alright? Okay at man, maybe general din. Masyadong malawak. Okay? Nasasakupan. Tama rin yun. Tama rin yun. Okay, so. Mas madami ito. Mas specific. Yan. Paano din yung ano yung specific na nagpapag-hibay sa kanila. Ano yung ginawa ng Panginoon? Ano meron between God and pizza! Kasunduan, may ipanin. May ipanin. Nakatupan ng Diyos sa kanila. Tapos, ang papatibay ng tipaya, yung circumcision. Tama? Ang circumcision, hindi lang basta circumcision yun. Hindi lang kaping expression. Para rin ito, doon sa hindi kaya, hindi mo gagamitin na sa ibig sabihin yan, dapat mag-ibig ka dahil
sa kanila pong time, order po is yung time, parang equivalent Yun yung sign. as Sign time. yun ang kanilang pagiging kasalihan ng Diyos ni Yesu. Kami sa kanila ng Diyos, ibigay ko yung kaso doon yung pagka, sa kaso doon. Because that is God's hope. Hindi maaaring hindi ka susunod at sabihin mo, gusto mo siya. Ngayon, sa panahon natin, hindi maaaring sabihin na Kristiyano, hindi ka naman namumuhay na katulad ni Kristo. Kung ano yung ginagawa mo. Sinasabi niya siya, mag-label ka, o makapapay ka. Hindi mo naging Kristiyano. Tama? Kasi ang alam ko kung meron. Tama ka, kasi label ka lang yung record. Magkakalagay ka, wala kang alalahatin. Sabi mo kung iwan yung pera mo. Mamamali yung problema mo. Problema hindi. Tama? So, sa time po natin ngayon, wala na po sa atin ito. Wala. Bali, sinasabi po ba na yung kalubas ng pagtutuli ay yung po pagkakaroon ng Oo, sa Panginoon Jesus. Yan yung pagtutuli sa ating gobyerno. Kung ang pagtutuli, pag-ipagkakaroon ng relasyon. Right. Patak ng katwiran, ha? Yung pagtutuli, sinasabi nga natin ni Apostol Pablo, ito nga po yung sinasabi ng paliwanag niya dyan kung babalikan natin. Kaya mga pag-uusap yun eh. Kung mga hindi kasi, hindi sila, yung mga tuli pa si Kristo. Hindi na ganun sa dumating yung ating Panginoon. Alright, tuloy na po natin. Bakit ganitong ibig ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso? Pakinggan na natin yung Efeso. Sinasabi niya, pinili kayo, hinila kayo, tinatakan kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nais ko lang balik ko lang ang inayin, gusto ko yung hinihirap po rin doon, hinahalikan niya ng pagkikita sa Panginoon Jesus. Ang mundo ay meron pang mamalaki sa kanilang sarili, na sila ay nakakita sa mga higpit. Dito po sa Efeso, sa kanilang pag-isip, sila lamang ang bahay pinili ng Diyos at kanyang hinira. Kaya kinakailangan ipaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ng pagkahirap ng Diyos Anak. Ang mundo itim na pinagkalooban ng Espiritu Santo bilang tatak ng kanilang pagkahirap. Kahit na si Apostol Pedro, di ba nalinaw siya ng paniwala niya? Ang pwede magpunta kila Romeo, hindi ko rin. Hindi, sabi mo kami nung pinagkahan siya naman yung pinakita sa kanya sa pangitay. Sa kumon. Ano ko rin kumon? Bebe. Ano yung nandun sa kuning kumon? Pagkain? Mga hayop, iba't ibang uri ng hayop na pwede malinis sa tubig. Bakit? Pero malinis sa tubig. Pagkain din bawal. Alam niya, ibig sabihin yung ipinapahayag ng Panginoon. Tama, tungkol sa pagkain. Pero later on, ano na-realize ni Pedro? Mas pangit kayo na yun. Mulat-mulat siya kay Cornelio. Yes. I now realize that God does not show faith but accepts men from all nations. Ang na-realize na ng Diyos, hindi pala panghulilang, pag-ibig. Hindi pala panghulilang, panghihirin ulit. Tama? Kaya walang norming pagkain. Diba? Pero hindi tinuturo yun na pwede natin kainin lahat. Kasi ito kung denominasyon naman, ginamit yun. Ginamit yun. Tapos, walang kaya maraming siya, pwede na kayo, pati nga binubuhan eh. May mga kaibigan, mga pastor din eh, wala kang Jesus Christ, di ba? Kumakain sila ng buo. Pero, pwede kumain. Kung makapunta na kayo sa tubo niya, mamaya, magkaroon ng parinderya, may inilita kami po. Hindi mo pagkain ng tubo. Kaya hindi ko na Hindi ka pwede kainin ng tubo. Bawal. Hindi pagkain yung tubo. Baby. Sa laki nito, sa bilaga nito. Kahit na po
basic ko, sinena school. Pero yung devotion ko, simple na buhay. Pumunta tayo sa mga topic niya, ano? Sige, sa susunod, i-discuss natin yan, ha? Para mga kapatid. Yung tubo, yung piniting hayo, kahit po ang piniting hayo po balot. Kasi pinatay yung sisiw sa loob para maging delicacy ng mga Pinoy. Hindi gano'n, hindi gano'n yung disenyo ng Panginoon. Kaya sa bawat aspeto ng buhay natin, pagkain, pananamit, pagsasalita, pagkakao, dapat may pakita mo sa Panginoon na hindi ang kanyang pinakata. Diba? Ang Kristiyano, ganun tayo, mga kapatid. Yung mga sinabi sa sibukan kayo, namonod sila ng Netflix, mag-YouTube sila, mag-Facebook, mag-TV, ano ba? Tupur din, kasi tagasan din muna sila eh. Pagtupur, sasabihin, kung nakikita tayo sa church, kasi ito tinatawag ng araw ng pag-aaral. That is the difference. Iba yung karanaran natin, iba yung kasanayan natin, kasi tinatakang tayo ng Pabalikan natin yung mga tanong tungkol sa tubo at pinayos mag-usapan natin sa ibang pagkakataon po yan. Right? Sila yung bayan ng Diyos at haliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus. Maklog ng peso ha? Sila ay nagiging bayan ng Diyos at nililigtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus na lugar ng narinig na magandang balita. Dahil dito, ipinagkakaloob sa kanila ang Espiritu Santo bilang patak ng pagkabilang sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin ng mga kaipeso na yun, sinasabihan na, nakaranas na ng bautismo sa banal ng Espiritu yun. Kaya ito ginawa nito sa Pablo, na kanilang figure para ginawa sa kanila, hinihirap kayo ng Diyos, hindi na yung mga ito. Tinanggap ninyo yung banal ng Espiritu. Gets? Right? Yun po, ito pag-uwi natin. Kapag ating pinasama-sama ang natin ng tatak o pagtatatak o sa mga binasa natin, kagina, no? Makikita natin na ganito po yung ibig sabihin ng tatak. Una, ang tatak ay nagpapahayag ng pagmamay-ari ng Diyos. Akin yan. Itatak ko yan. Bayan ko yan, huwag mong pipin sa lakin yan. Tama? Right. Ang banal na Espiritu ang tatak ng Diyos sa mga Kristiyano. Tinatakan ng Diyos ang kanyang bayan, kanyang mga anak. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng katiyakan na ang mga sumampalataya sa Panginoon Jesus ay inari ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya yung mga kaibigan dapat hindi sila nagsisentir, hindi sila nagutupot kasi inaapi sila ng mga loyal blood. Kung sa iglesia, internal bickering doon. Ayun. Ang nangyayari sa church natin yan, kami paraan, bago-bago po. Mga ganun ba, parang po lang mga seniority doon sa church. Hindi po seniority dito sa church. Masurity, dapat. Hindi po ibago, sabihin mo, hindi ka po pipili dito sa music. Music na music na siya. Pwede yung ibalis mo ng music pagkatapos, sabihin mo na hindi ako kaya yung ginagawa ni Edgar, ni Pastor, pwede nang mangaral. Tama naman yun, wala nang problema. Ganda lang tayo sa proseso. Para mas maayos, mas naiintindihan natin ang ginagawa natin. Ito yung natin kausyon natin. Ito yung para sa alright.